So itong Vivo V70 FE ay mabibili natin for 25,999 pesos para sa 8256 gigabytes. Pero kung gusto pa nating taasan up to 12,256, magdadagdag tayo ng 4,000 pesos. 29,999 naman. So unbox natin to, tingnan natin kung anong performance ang makukuha natin sa bawat aspect ng phone. Okay, so ito yung box ng Vivo V70 FE. So wala namang masyadong bago. Meron lang tayong powered by Origin OS. Tsaka comes with AI dito sa harap. At kagaya na makikita nyo dito sa likod, nandito yung kulay ng unit na binili natin, pati na rin yung variant. So pag open natin ng phone, makikita agad natin yung mismong V70 FE. At ito yung silver na kulay. So hindi siya literal na silver guys. May pagka-violet nga yung tone ng kulay niya. Yan, napakasimple lang, matte finish, walang kahit anong texture or effects dito sa likod. Talagang matte lang, tas may Vivo na branding. At syempre, meron kayong makikita na 200 megapixels OIS camera dito sa may camera module. Meron din tayong jelly case na makapal na merong additional protection para sa kanyang camera module. Documentations, 90 watts na Vivo flash charge na USB-A yung port, USB-C to USB-A cable, at panghuli yung ating SIM ejector pin. Yes, tama yung nakita nyo kanina, 200 megapixels na merong OIS yung ating main camera dito, at ang tawag nga dito ng Vivo ay flagship grade camera. So, ito na yung una natin pag-usapan, yung camera performance niya. So, ulitin natin yung kanyang specs on paper. Sa 200 megapixels f1.9 na merong OIS, yung ating main camera, at 8 megapixels na ultra-wide. So, dual camera lang tayo dito sa likod. At dun sa harap, 32 megapixels naman. So, unahin natin yung zoom capabilities niya. So, dito sa una nating set ng photos, makikita ninyo yung 1x to 5x zoom. So, ito yung lossless quality. Halos wala tayong makikitang bawas sa quality ng photos mula 1x to 5x. So, preserve talaga yung quality, crisp, and rich. So, yung kulay nila, same na same. Yung exposure, dynamic range, same na same. Kasi yung mismong 200 megapixels yung pinangkuha dito. At kagaya na sinabi ko kanina, halos walang nawala sa quality. Dito naman sa pangalawang set natin ng photos, mag-uumpisa naman tayo dun sa ultra-wide all the way to 30x na zoom. So, yan yung pinakasagad na zoom dito sa Vivo V70 FE. Of course, meron ng AI yung 30x at obvious talaga na digital yung 30x. So if ever talaga na hinihingi ng ating situation na isagad yung digital zoom, pwede natin gawin yan dito sa Vivo V70 FE. Ngayon, pagdating dun sa 200 megapixels na main camera niya, pwede nating i-enable yung mode na yan dito sa taas. Ayan. So, pwedeng 50 or 200 megapixels. So, tap lang natin yung 200 megapixels para masagad natin yung quality nung iti-take nating photo. Pero keep in mind lang na kapag ito yung mode na pinili natin, kapag tinap natin yung shutter button, mag-take lang siya ng around 1 to 1.5 seconds bago niya ma-process yung photo or bago natin ma-view sa gallery. So, ito yung isang sample ng 200 megapixels na photo kuha dito sa Vivo V70 FE. So, makikita ninyo na parang normal lang kapag hindi natin zoom yung photo. Pero kapag zoom na natin, makikita nyo kahit pa yung pixels ng LCD ng relo. So, ganun katindi to at napaka-sharp pa rin ng quality at ganito kadaming information yung pwede nating makunan sa main camera ng Vivo V70 FE kapag naka 200 megapixels tayo. So, imagine kung ang kukunan natin ay tao or mga building, ang dami po natin makukuhang details. So, puntahan naman natin yung mga normal photos tsaka yung low light photos. So, una sa lahat, maganda yung color science ng Vivo V70 FE. Take note, hindi to Zeiss Optics, pero ang linis ng quality kahit yung mga low light photos, kahit pa yung mga night photos natin, walang artifacts, walang kahit anong noise, napaka-usable kahit pa i-upload natin sa mga social media websites. Okay, so ito yung ating 4K 30 FPS dito sa V70 FE. Ito yung sagad natin na video recording dito. Sorry, nabubulol ako. So, pwede nating enable dito yung stabilization sa 4K 30 FPS. Hindi kagaya dati na para magamit natin yung stabilization, kailangan nating i-downscale to 1080p muna. Pero dito, ayan, may enjoy natin kahit sa 4K video recording. So, ito yung 1x. Ito naman yung 2x. Ayan, tingnan natin kung anong sagad na zoom niya. So, pwede hanggang 10x. Ayan yung kanyang 10x.
1x. Okay? Okay. So kagaya ng sinabi ko kanina, pwede tayong mag-record dito na up to 4K video recording. Pero walang steady phase. So medyo maalog yung video recording natin kasi naglalakad tayo. Pero kung gusto natin gamitin yung steady phase, downscale siya to 1080p. So kung extreme yung situation natin, like nasa sasakyan tayo, ganyan, or tatakbo tayo, pwede nating enable yon. Pero yun nga yung compromise, yung quality. So based dun sa mga sample photos at videos na pinakita ko sa inyo, anong masasabi nyo sa camera nitong Vivo V70 FE? Agree ba kayo sa sinabi ng Vivo na flagship grade na to? Okay, sunod natin yung design nitong Vivo V70 FE. Kagaya na sinabi ko kanina, super simple lang naman yung itsura nito. Pero if ever na ayaw nyo nitong Urban Silver, meron pa siyang Ocean Blue at saka Muse Purple. Tapos dual nano SIM lang yung pwede nating ilagay dito. Although 5G naman, yung connectivity or sagad na signal nitong Vivo V70 FE, pero nakakalungkot lang na sa presyong 25,999 wala pa tayong eSIM support. So sana i-improve yan ng Vivo sa mga susunod nilang phones na ganito yung presyo. Sana may eSIM support na. Anyway, wala na tayong magagawa dyan. So focus tayo dun sa kanyang 5G connectivity. So ito yung unang test na ginawa natin gamit yung Ookla speed test. So makikita ninyo yung download speed natin 259 Mbps, tapos 23.5 Mbps naman yung upload speed. Matindi talaga. Sunod naman ay itong fast.com, kita nyo 230 Mbps naman, 72 Mbps yung upload speed. At panghuli dito sa Google speed test, 207.5 Mbps yung download, 17.7 Mbps naman yung upload speed. So based dun sa mga pinakita ko sa inyo result ng 5G connectivity or 5G speed test dito sa Vivo V70 FE, take note dito yun mismo sa kinuupuan ko, kagaya ng palagi kong ginagawa sa ibang mga phones at same SIM lang, Gomo SIM, hindi bumaba ng 200 Mbps yung kanyang download speed. Ganun ka-stable yung connectivity natin dito, ganun kaganda at kabilis yung signal natin dito. So masasabi natin na reliable talaga yung signal natin dito sa Vivo V70 FE at good news yan if ever nagagamitin natin to sa field or outdoor or sa work natin, asahan natin na magiging maayos yung signal natin maghapon. Pagdating naman sa biometrics, naka-optical na fingerprint scanner tayo dito, hindi siya ganun kabilis. Actually, yung animation niya, medyo yun yung nagkukos ng delay kapag ina-unlock natin yung phone. Tinan nyo. O, diba? Hindi siya ganun kabilis, hindi siya ganun ka-snappy. Although, may workaround naman, pwede nating i-disable yung animation niya para bumilis yung feels kapag ina-unlock natin yung phone. Dito naman sa may taas, makikita natin yung secondary speaker natin, IR blaster at secondary microphone. At dito sa ibaba, makikita natin yung main speaker natin, USB-C port, main microphone, pati na rin yung ating SIM tray na kagaya na sinabi ko, dual nano SIM, yung pwede nating ilagay at walang micro SD card slot. Dito naman sa may gilid, makikita natin yung ating volume up and down buttons, yung ating power lock button, at malinis naman pag tinignan natin itong left side. At take note lang na IP68, IP69 ingress protection natin dito sa V70 FE. So, dust tight and water resistant itong phone na to. So, hindi siya basta-basta mapasukan ng alikabok, lalo na ngayong summer. Pupunta tayo sa mga travel destination natin sa mga probinsya, ganyan, sa mga dagat. Hindi tayo mag-aalala, napapasukin to ng moisture o ng alikabok. Pero syempre, ingatan pa rin natin. Huwag po nating isasama to sa pag-swimming. Please lang, hindi po ito action camera. Yung ingress protection na yun ay inilagay lang ng Vivo at may iba pa mga brand na gumagamit ng ganyang klase ng IP rating for accidental na mga pagkalublob ng phone. Pero hindi siya designed para i-operate natin sa ilalim ng tubig. At ang isa pang nakakabilib dito sa Vivo V70 FE ay yung kanyang battery capacity. So meron tayong 7,000 mAh na Blue Volt battery. So, ang ibig lang sabihin nun, high capacity yung inilagay dito ng Vivo. Pero at the same time, makikita ninyo, hindi pa rin ganun kakapal itong phone na to. Manipis pa rin siyang maituturing kasi 7.79mm slim itong Vivo V70 FE. Pero again, 7,000 mAh po yung battery capacity nito. And according to Vivo, isa pang advantage ng Blue Volt battery na inilagay nila dito ay tatagal to ng 5 taon. Okay, so ibig sabihin yan, 1,700 battery cycles or charging cycles yung pwede natin gawin dito sa Vivo V70 FE before siya mag-umpisang mag-degrade. So, in 5 years, baka magbalik na tayo ng phone. Baka sagad na yung paggamit natin dito sa V70 FE. At pagdating sa actual na SOT, kita nyo naman,
Sa PC Mark guys, 26 hours 33 minutes. Ang tindi talaga. Ang galing. Ang tagal natin pwedeng gamitin ng phone ito. Tonto ka talaga ako nung makita ko ni result kasi ang tagal ko talagang hinihintay na matapos yung PC Mark test. Parang 2 days ko atang hinintay pero sulit naman kasi kita nyo, 26 hours guys, hindi talaga ako makapaniwala. So sa isang charge, baka umabot to ng 3 days. Depende syempre sa paggamit natin. Pero kung nagamit tayo ng data sa buong araw, everyday, mula 100%, baka tumagal lang to ng 2 days. Pero in 2 days, guys, ang tagal na nun. O if ever na, halimbawa, magbabakasyon tayo, nakalimutan natin mag-charge pag alis natin. Pagdating natin dun sa destination natin, tapos nag-travel pa tayo sa iba't ibang mga location, hindi pa rin to lobat. Meron pa rin matitira sa atin at the end of the day. So, maaasahan po talaga natin tong V70 FE pagdating sa battery performance niya. Sa isang charge, kakalimutan na natin yung battery kasi hindi siya ganun kabilis malolobat. Okay? So, impressive. Yung nakuha natin ditong result sa battery. Pagdating naman sa charging, 90 watts na flash charge yung maximum speed nitong Vivo V70 at sa test ko, from 34 to 100%, 1 hour and 39 seconds ko to na-charge. Okay, pag-usapan natin yung performance ng V70 FE. So, out of the box, naka-Origin OS 6 na tayo dito on top of Android 16. Tapos, Dimensity 7360 Turbo yung ating chipset dito. LPDDR5 yung ating RAM at UFS 3.1 naman yung storage type natin. So, not bad naman. So, totoo lang, nakukulangan lang talaga ako dun sa physical RAM natin, yung base model natin na 8GB. Kasi para sa 25,999, ang in-expect ko na dyan at least 12GB na. Tapos yung susunod, 12 pa rin pero 512GB naman yung storage. Pero hindi, yung dalawang variant natin dito, parehong 256, magkaiba lang yung RAM. At yung sagad, 12GB lang. So yun lang yung medyo, sa akin, medyo off. No? Pero considering na meron naman siyang virtual RAM, baka sakali, pampalubag loob sa ating lahat, pwede tayong magdagdag dito ng 8GB kung 8GB yung variant na pipiliin natin. So, in total, 16GB yung RAM natin. Pero, keep in mind lang na palaging mas mahalaga yung physical RAM natin. And according sa na-research ko, makakatanggap to ng 4 na major Android upgrades. So, hanggang Android 20 siya at 6 na taon na security patches. So, kagaya sinabi ko, ang tagal po nating pwedeng magamit itong V70 FE. So, yung 256GB, hindi siya ganun ka-future-proof. So, gamit tayo ng mga cloud storage para makompress natin yung ating mga files. Ito yung nakuha nating Antutu score kapag hindi natin ginamit yung kanyang virtual RAM, 936,515. Kapag ginamit naman natin, tumaas, naging 976,036. So, if ever na talagang kailangan natin gamitin yung kanyang virtual RAM, okay lang kasi tataas pa or bibilis pa yung kanyang performance. Pero again, kung hindi naman natin kailangan, wag na nating enable yung kanyang virtual RAM para hindi masyado mabugbog yung ating internal storage. Ngayon, pagdating naman sa gaming, makikita nyo na sa Asphalt, sagad yung ating graphic settings pero napaka-smooth nung gameplay. Hindi yun na-generate pa rin lahat ng graphics kasi hindi pa ganun ka-optimize itong Asphalt 9 dito sa Vivo V70 FE. Pero again, bottom line, napaka-smooth ng experience natin, walang kahit anong hiccups or struggle. And even dito sa Racing Master na nakasagad din yung graphic settings, maganda rin po yung experience ko. Napaka-smooth din ng buong gameplay, wala ding struggle, pero hindi pa rin ganun kaganda yung graphics na na-generate niya compared sa ibang mga mid-range or flagship phone. So casual gaming, okay lang dito sa Vivo V70 FE. Pagdating naman sa display, meron tayo ditong 6.83-inch AMOLED na display, 120Hz yung max refresh rate at 1900 nits yung ating peak brightness. So pagdating sa mismong kulay ng display, dahil AMOLED to, talaga, vibrant ng kulay. Maganda po yung color reproduction ng kanyang screen or ng kanyang display. So if ever na manonood tayo dito ng videos, kagaya na nakikita nyo, mag-enjoy po talaga tayo dito sa V70 FE. Pero yung 1900 nits na peak brightness ng Vivo V70 FE, sa totoo lang medyo nakulangan ako kasi ibang mga phone na naka-AMOLED din, umaabot na ng 3,000 3,500 nits, ngayon 4,000 nits yung peak brightness nila. So yung 1,900 nits hindi ko masyadong in-expect para sa ganitong presyo. Kasi tinest ko naman siya outdoor, nakikita ko naman. Pero syempre magkakaiba kasi tayo ng standard pagdating sa brightness ng phone. Sa akin, nakikita ko naman, pero hindi pa rin siya ganun ka-bright compared sa ibang mga phone. So, may possibility, may chance
na makulangan kayo sa brightness ng phone na to pag outdoor. At ang good news, meron tayo ditong Widevine Security Level 1, so makakapag-play tayo ng Full HD sa mga streaming services kagaya na lang dito sa Netflix. Plus meron pa tayong HDR10 na support. Wala din dineclare ang Vivo dito na Corning Gorilla Glass Protection or Panda Glass Protection, mga ganon. Matibay lang daw, MOS Level 4 yung sinabi nila para sa tibay ng screen nitong Vivo V70 FE. Pero syempre, karamihan sa atin hindi masasatisfy doon. Gusto natin merong Corning Gorilla Glass 7 eye protection, mga ganyan. Lalo na sa ganitong presyo. Mabuti na lang, merong screen protector na naka-install pag open natin ng box. So, hindi na tayo masyadong may stress na bumili agad ng screen protector or tempered glass dito sa V70 FE. But then, nakulangan ako na wala siyang screen protection. Ngayon, pagdating sa display settings, maliban sa mga regular na nakikita natin, meron tayong eye comfort and protection dito. Yan. So, kung medyo sensitive yung mata natin, lalo sa gabi na ginagamit natin yung phone, i-on lang natin yan para maprotektahan tayo from eye fatigue or mabawasan yung blue light na po-produce ng display nitong V70 FE. Meron din tayo ditong screen colors. Ayan, natural, professional, and bright. Okay, tapos pwede pa nating i-customize or i-downscale yung ating screen resolution. So ito yung kanyang default 2800 by 1260, pero pwede nating i-downscale 1080p kung gusto pa nating makatipid sa battery. Pero take note, yung pinakita ko sa inyong PCMark result, UHD po yun. So imagine kung naka-HD lang tayo, baka umabot tayo ng 30 hours na SOT sa PCMark. Okay, so yun na lahat yung mga gusto kong i-share tungkol dito sa Vivo V70 FE. So, kumusta? Nagustuhan nyo ba itong phone na to? Kung nagustuhan nyo, anong aspect ng phone na to yung pinaka-favorite ninyo? So, comment nyo lang dyan sa baba. At kung sakali na gusto nyo pa ng ibang details tungkol sa phone na to, pati na rin yung updated pricing, pwede nyo i-click yung link dyan sa description box sa baba. So, yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing your reviews. This is Sulit Tech Reviews.